Bakit tayo? Bukas ba? Hindi nakabukas eh. Ayan. So tayo po ngayon ay dadako na no, sa atin po namang pag-aaral at pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. At ang atin pong tatalakayin ngayon, mga kapatid, tayo. Ayan. Tama ba? Ayan. Pinamagatan po natin na salamat, salamat. Ayan. Kaya nga, di ba tayo po ay umawit kanina? Ano po yung inawit natin kanina? Yung napakabuti mo. Ano pa po? Yung una. Hindi, yung worship. Tingnan niyo po kung mayroon man akong 1,000 buhay, di ko ipagkakait, lahat sa iyo ay ibibigay. Actually, ano yun panalangin yun Ano po? Awit na panalangin. Ano po? Pero wala po tayong ganung 1,000 buhay. Pero doon po sa prayer, dapat po, habang tayo po ay may buhay po ngayon, na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay dapat wag po nating ipagkait sapagkat sa Diyos naman po galing talaga itong ating buhay. Kaya marapat lamang po na ang ating Panginoong Diyos ay tumanggap nito. Yung pasasalamat, yung tayo po ay grateful, mga kapatid, sa buhay po na pinagkalob sa atin ng Diyos, at lalong-lalo na doon po sa tinatawag na kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. At syempre, para maging grateful tayo, hindi lamang po yan dapat doon sa ating mga salita lang. Hindi lamang doon sa ating mga ginagawang pagsamba rito. Hindi lamang po doon sa ating mga pagdalo-dalo sa mga gawain, kundi mismo yung ating pong buhay. Ang gawin po nating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya yung mga ginagawa po natin dapat, yun yung paraan na tayo, Lord, napaka-grateful ko talaga. Pinagpapasalamat ko yung mga bagay-bagay na pinagkaloob mo sa akin. Kaya narito po yung buhay ko. Kaya dapat tayo po mga kapatid, bilang mga mananampalataya, yung buhay po natin ay atin pong gamitin para po makapagpasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi yung panahon po natin ngayon, di ba? Sabi nga makikita natin yung mga tao wala nang pakialam, makasarili na, yung mapagmataas na, mga palalo, mayayabang. Ayun yung panahon po natin sapagkat tayo nasa huling panahon. At yan nga po yung sinasabi po rito, mga kapatid. Ba't tayo Ba't ayaw dapat, okay na? Ayan. So, basahin po natin ito mga kapatid. Mababasa niyo po ba? O, sige. Basahin natin itong 2 Timothy 3, 1-5. O, 1, 2, 3. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagmantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos,
ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ang tindi, ano? Ang sabi, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sa palagay niyo po, bakit kaya pinapaiwasan? Para hindi ka mahawa. Pero paano naman natin sila mahahawahan? Ano? Hindi naman pwedeng hindi natin sila kinakausap din. Ano? Hindi naman pwedeng hindi natin sila pinapansin. Diba? Eh tayo nga po yung mga dapat na nag-ano sa kanila, i-impluwensya. Pero bakit, Pastor, sinabi na iwasan? Ang ibig lang po sabihin, mga kapatid, mag-ingat tayo sa pakikisalamuha sa kanila, mga kapatid. Dahil madalas minsan kung sino yung kasama mo, minsan yun yung nagiging natin, yung buhay na nagiging katulad din tayo sa kanila. Pero siyempre, bilang mga mananampalataya, dapat tayo po yung nakaka-impluwensya. So dito, mapapansin natin, mga kapatid, kung gaano na katindi at sumasama po yung mga tao. At sana hindi tayo rito, bilang mga mananampalataya. Sana wala po tayo rito. Mga kapatid, kasi actually hula yan ni Apostol Pablo sinabi niya po yan na sa huling araw. At siyempre, yung huling araw ay eto na po, yung mga huling araw. Bakit po natin malalaman na eto yung mga huling araw na? Kasi ayan na nga po yung palatandaan. Ganyan na po yung mga tao. Sabi diyan, magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. O yan, yung mga anak, wala naman siguro, sana walang mga suwail dito, kundi mga masunurin. Sabi pong ganon, mapagsamantala. Ayan, ang daming ganyan pag sobrang bait mo, samantalahin ka. Yung talagang ginawa mo na ng mabuti, masama pa minsan ang ginagawa sa'yo. Ang bilis mangutang. Tapos, ayaw na? Wala nang ginawa, kundi umutang na lang. Kaya yung daw ngayon, yung ibig sabihin ng AM tsaka PM, pahirap pang ba't po tayo napunta ron? Pero yung mga Kristiyano, mga kapatid, dapat pagka nangungutang tayo, ay siyempre marunong tayong magbayad. Tama, hindi? Ay kasi pag hindi po natin ginawa yun, sigurado, mag-aaway kayo sa church. Hindi na kayo magpapansinan. Susunod, hindi na kayo sisimba, hindi na sisimba yung isa sa inyo. Maniwala po kayo. Dahil po yun sa Kaya yung mga mananampalataya, merong isang salita yan, tapat yan. Hindi tayo dapat matulad dito, dito sa mga binabanggit na ito. Ay paano naman, Pastor, kung walang-wala na? Ay pagka talagang nakaluwag ka, pwede mo naman kausapin yung pinagkautangan. Huwag mo namang, hindi na ako sisimba doon para hindi na. So yan po yung mapapansin po natin, mga kapatid, yung huling araw, sabi, sila'y magiging walang sabi, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa,
walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ang matindi dito ay ito, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Kaya po yung mga talagang totoong mananampalataya, totoong makadiyos. At hindi lang totoong makadiyos, kundi nakikita doon sa ating mga ginagawa, doon sa ating pamumuhay, doon sa ating lifestyle, doon sa ating pagsasalita, At syempre, nahahayag 'yon doon sa ating mga ginagawa dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos doon nga sa biyaya niya na pinagkaloob sa atin. Kaya yung buhay po natin, yung buhay mismo natin ang ginagawa nating katunayan kung paanong tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. Yung buhay mismo natin. Kaya natin ginagawa to sapagkat nagpapasalamat tayo. Kaya wag nating kakalimutan, yung magpasalamat sa Diyos. Kaya po si Solomon, yun ang sabi niya, yung alalahanin mo ang Diyos. Sabi pong ganun. Lagi niyang sinasabi po iyan. So, sabi diyan, so paano ba tayo mga kapatid makapagpapasalamat ng wasto sa ating Diyos? Ito po yung ating bibigyan ng diin po. Hindi po ito yung lang na, di ba, madalas tayo pag nakatanggap ng blessing. Thank you, Lord. Pagka tayo, yung okay yung ating pamumuhay, laging ang bukang bibig natin, thank you, Lord. Mabuti naman yun, Lagi tayong nagpapasalamat talaga sa kabutihan ng Panginoon. At napakarami nating dapat ipagpasalamat sa pamamagitan ng ating yung bibig na nagpapasalamat. Pero, sabi nga po rito, unang-una po, paano tayo dapat makapagpapasalamat ng wasto sa ating Diyos? Una dyan, sabi, kilalanin kung sino si Yahweh sa ating buhay. Kung paano tayo makapagpapasalamat ng wasto sa ating Diyos, dapat, una, kikilalanin natin kung sino si Yahweh sa ating buhay. Tingnan niyo po, dito sa Deuteronomy 8 verse 11 to 18, ito po yung sinabi ng Diyos sa bansang Israel. Nung sila po ay iligtas na ng Diyos, di ba? Nung hinango na sila sa pagkakaalipin mula sa Ehipto. Sabi diyan, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumapatnubay o pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at natatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya ng mana, isang pagkain hindi mo kilala. Pinararanas niya kayo ng hirap. Ayan, baka niyo. Pastor, ganun pala si Lord. Sabi kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinararanas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin. Mga kapatid, Kaya pala noon, kahit yung bansang Israel, na kanyang hinango, doon po sa Egypt, sa pagkakaalipin, ipinagpaunan niya na hindi lang pala pagpapala yung matatanggap natin sa Panginoon. Ang sabi niya, pinararanas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Sabi pong ganun.
Kaya kung minsan, huwag nating hayaan na dumanas muna talaga tayo nito bago tayo talagang magpakumbaba at sumunod sa Panginoon. Di ba? Kaya nga po dapat maging grateful tayo kung ano tayo ngayon. At ipagpasalamat natin sa Diyos, ano? Gamitin natin yung buhay natin ngayon, ano, kung ano man meron tayo, para magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Dapat ganun po yung attitude natin, ano? Hindi yung pagka yung okay yung buhay. Parang hindi mo na kailangan si Lord. Kaya hindi mo 'to ginagawa sa kanya, ano, hindi mo na 'to, hindi ka na alay sa kanya, hindi ka na naglalaan. Kasi parang hindi mo muna siya kailangan. Bakit? Okay ka eh. Dapat hindi po tayo gano'n, mga kapatid. Ano, kaya may, ano po 'to eh, babalain po o paalala. Kaya sabi diyan, kaya wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Sabing ganon. Subalit, alalahanin yung si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng ano? Lakas. Amen? Ang sabi, upang yumaman kayo. Kaya pala wala talagang bagay sa atin na hindi talaga sa Diyos. Ang kaya lang minsan nagkakaroon tayo ng false hope pagka yung meron na tayong ganito, ganyan, ano, talagang minsan tsaka ka na muna, Lord, ano, kasi okay naman ako ngayon, di ba? Hindi po ganoon. Sabi diyan, ano, subalit alalahanin si Yahweh na inyong Diyos na nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So, ang pinag-uugatan pong madalas ng kawalan ng wastong pasasalamat sa buhay ay sapagkat hindi nakikilala o kinikilala ng tao ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Dapat talagang kinikilala natin ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung kinikilala natin ang Diyos na Diyos natin, sigurado, lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Laging yung buhay natin ay ilalaan natin sa Kanya. Kasi yun yung pasasalamat natin. Dahil kung wala siya, wala tayo. Kung wala siya, wala tayo nito. Kung wala siya, wala tayong lakas. Kung wala siya, wala tayong karunungan. Kung wala siya, mga kapatid, kung ano man tayo ngayon, magiging baliwala po ang lahat ng iyan kung hindi naman natin kinikilala ang ating Panginoon. Sabi diyan, nagkakaroon ng tao ng ibang mga Diyos na tinutugis at sinasamba. Pagka pagka hindi na natin siya kinikilala. Meron ka ng ibang Diyos o tinutugis na Diyos. Meron ka ng ibang sinusundan. Kaya sabi diyan, sapagkat hindi nito tinatanggap kung sino nga si Yahweh sa buhay, ang kawalan ng pasasalamat ay nag-uugat sa pagtangging kilalanin si Yahweh. Sabi pong ganyan, at hindi kailanman pararangalan ng wasto at susundin ng tawang Diyos nang hindi naman niya nakikilala o kinikilala kaya sa buhay. Di ba tayo minsan mga kapatid, pagka may mga taong yung kahit pa paano nakatulong sa atin, di ba? Siyempre, pagka ikaw kinikilala mo yun, lagi kang papasalamat talaga ako sa iyo. Hindi kita malilimutan. Hinding-hindi. Kahit na ako'y pumanaw na, hinding-hindi kita malilimutan dahil sa mga ginawa mo sa akin. Kasi kinikilala niya kung ano yung ginawa, nung taong yun sa kanya. Mahirap lang pagka yung mga taong gumawa ng ginawang ka na mabuti ay hindi mo napasalamatan. Anong tawag doon? Walang utang na loob. Huwag naman.
social. Ano kabaligtaran nun? Di ba? Ano? Sabi ni sister, walang kahiya-hiya. Ano? Huwag mo naman bibiglain. Ano? Pero totoo yun. Yun yung kabuuan nung mga nabanggit dun sa 2 Timothy. Ano po? Na yung mga tao nga po ay walang utang na loob, walang pagmamahal sa kapwa, makasarili, palalo, mayabang, wala nang kahihiyan pagka ganun, mga kapatid. Kaya sabi diyan, sabi rito, ang kawalan ng pagpasalamat ay naguugat sa pagtangging kilalanin si Yahweh at hindi kailanman pararangalan ng wasto at susundin ng tao ang Diyos na hindi naman niya nakikilala o kinikilala sa buhay. So sino nga ba si Yahweh sa mga sumasampalataya? Kasi nga dito po sa una natin, kung paano ba tayo magpapasalamat ng wasto sa ating Diyos, una, kilalanin kung sino si Yahweh sa ating buhay. Pero sino nga ba si Yahweh? Sabing ganyan, si Yahweh ang ating Diyos na dapat sundin sa kanyang mga utos at tuntunin. Dapat kilalanin po natin yon, mga kapatid. Na yung Diyos natin ay si Yahweh, ang Panginoong Hesukristo. Na dapat nating sundin sapagkat siya yung ating Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa verse 11, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Pero yun, binibigyan po ng diin yan, ni Moises. Sabing ganyan, sundin ninyo. Sabing ganon, ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Baka sabi nyo, pastor, di ba sa Old Testament yan? Alam nyo po, pag sa bagong tipan natin yan, di ba, i-relate natin, sa bagong tipan. Tingnan nyo ang sabi. Sabi ni Juan, ang sino mang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling. Kaya po yung totoong kumikilala sa Diyos, hindi pwedeng sasabihin lang natin, ay pastor, hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Ay pastor, kinikilala ko rin ang Diyos. Pero sa Panginoon, sa Diyos, pag sinabing kinikilala natin siya, ang kasunod nun dapat talagang sumusunod tayo sa Kanya. Kaya po yung mga Christian, ang tawag, follower of Christ. Tagasunod ni Kristo. Kaya nga napapatunayan na tayo tunay na alagad ng Panginoon. Pag tayo, sumusunod. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, doon sa mga Hudyong sumusunod sa Kanya, sabi, magiging tunay na mga alagad ko kayo. Kung sinusunod ninyo ang aking mga salita. Sabi ng ating Panginoong Yesus. So yung totoong pagkilala sa Diyos, sa buhay, grateful ka, nagpapasalamat ka, kaya sinusunod natin ang ating Panginoon. Sinusunod natin ang ating Diyos. Sinusunod natin yung kanyang mga tuntunin. Sinusunod natin yung mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po yung mga alagad, di ba? Nung utusan ng Panginoong Hesukristo yung mga alagad, sabi niya, kaya humayo kayo. Ang sabi, gawin ninyong alagad ko yung lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan ninyong sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. So, hindi nagbabago. Kaya lang, ang kaibahan sa lumang tipan, di ba, yung mga binabanggit dito, mga utos at mga tuntunin, yun yung law. Yung law. Yung law of Moses, mga kapatid. Pero pagdating sa bagong tipan, iba. Yun yung utos at turo ni Kristo. Magkaiba po yun. Kasi yung iba, pwedeng sinasabi lang po na ganito, ay basta pastor, di ko na kailangan niyang yung tanggapin pa si Kristo, maniwala kay Kristo, magbalik loob kay Kristo. Basta ako sinusunod ko yung
Yung 10 utos. Ay, sino naman nakasunod nun? Di ba ganun po yung katwiran ng iba, mga kapatid? Ay wala kang kaugnayan kay Kristo kung nananangang ka lang doon. Kaya nga hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan Kundi ang kaligtasan ay biyaya yan ng Diyos. Ang kailangan lamang po ay tanggapin natin ang Panginoong Yesus, makipag-isa tayo sa Panginoong Yesus, manumbalik tayo sa Kanya, at magpasya tayong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Yun na po yung itinuturo ng mga alagad ng bagong tipan. Ito po ay ginagamit lang po natin para i-relate po natin yung ating pong buhay ngayon sa bagong tipan, ika nga. Pero ang sabi, ganun pa rin. Sabi diyan, sino nga ba? Si Yahweh sa mga sumasampalataya. Si Yahweh ang Diyos na dapat sundin. Si Yahweh ang Diyos na dapat nating kilalanin. Si Yahweh yung Diyos na dapat nating paglingkuran. At sa pamamagitan nun, tayo po ay nakapagpapasalamat talaga sa Diyos o pinagpapasalamat natin sa Diyos. Yung atin pong ginagawang paglilingkod, pag-aalay sa ating Panginoon ng lahat-lahat sa atin pong buhay. Yun yung sinabi po ni Solomon, na alalahanin niyo siya. Alalahanin mo ang Diyos. Yun yung nakalimutan ni Solomon, nung siya po ay naging tanyag na, naging matalino na, nang yumaman na siya, naging sikat na siya. Kaya po isinulat ni Solomon yung pong Ecclesiastes 12 o yung mga ngaral. Kaya mapapansin niyo, pag binasa niyo yun, sasabihin ni Solomon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bakit? Pagka tayo po ay meron na ng lahat ng bagay, tapos nalimutan mo na si Yahweh. Tinalikuran mo na siya. Anong kwenta ng lahat ng bagay? Wala pong kabuluhan ang lahat ng bagay, mga kapatid, kung wala ang Diyos. Kung wala ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya nga dapat po, kilalanin natin si Yahweh. Si Yahweh ang ating Diyos na dapat sundin. Siya ang Diyos na nagpapala at sumusubok din naman sa atin. Ganyan po ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po ay hindi katulad ng mga minsan ng mga tao na, 'di ba, yung mga magulang sa kagustuhan niyang ang tawag diyan, yung kanyang mga anak, yung ating mga anak ay hindi mangyari yung ganito, ganyan. Lahat binibigay niya. Lalo na pag kahit baby pa nga lang, talagang overprotective tayo, lahat ginagawa natin. Pero ako nakakapanood sa TV, mga kapatid, yung tatay, nakaupo yung anak, nahulog. Pinabayaan niya lang. Tapos kukunin yung nanay, sabi niya, wag, babayaan mo siya tumayo. Babayaan mo siya tumayo mag-isa. Kasi marunong na pong medyo marunong na. Bayaan mo lang, bayaan mo lang. Kasi nga, tinuturuan niya na na tumayo sa kanyang sarili. Hindi yung laging inaakay. Alam niyo po, ganun ang Diyos. Hindi lahat gagawin niya para sa iyo. Kaya ang sabi po diyan, kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magandang bahay at marami ng alagang hayop at maraming naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Baka sabihin niyo, Pastor, wala naman akong alagang hayop. Pero maraming ka naman sigurong pilak. Ibig sabihin nito, mga kapatid, kung tayo po ay nakakaramdam na ng unti-unting pag-unlad sa ating pong buhay, diyan tayo medyo mag-ingat. Kaya ang sabi po ng Diyos sa kanila, sabi diyan, huwag kayong magmamalaki.
Sabing ganyan, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga asa at alakdan. Na wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. So ang Diyos talaga yung nagpapala. Pero hindi lang yon, ang Diyos din po yung sumusubok. Kaya ang Diyos hindi niya talaga hindi siya katulad ng tao na anong tawag doon? Spoiler. Tapos minsan nagrereklamo tayo, no? Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Dapat anak mo ako. Kaya dapat lang matanggap ko to, yung ganyan. Alam niyo po, ganyan marami ngayong yung mga turo, mga katuruan, sa mga simbahan ngayon, na ang Diyos, hindi kanya pahihirapan. Pagka nanalig ka sa Panginoon, yayaman ka. Uunlad ka. Hindi ka magkakaroon ng problema. Yun po yung mga itinuturo ngayon. Samantalang itong binabasa natin, ang Diyos po'y nagpapala. Amen. Pero ang Diyos din ay nagbibigay ng pagsubok. Naintindihan po natin mga kapatid? Kaya hindi pwedeng ang tatanggapin lang natin lagi sa Diyos ay puro pagpapala. Dahil ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pagpapala. Diyos din siya ng mga pagsubok. Amen? Mga kapatid, kasama po yan sa buhay. Kaya sabi, ito yung kung paanong binibless sila ni Lord, sinasamahan, pinapatnubayan, di ba? Kaya sabi, nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya ron ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. At turuang magpakumbaba. Pag tayo po'y nakakaranas ng katulad po nito, may itinuturo po ang ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Sino nga ba si Yahweh sa mga sumasampalataya? Siya ang Diyos na mabuti, na ang hangad para sa atin ay laging mabuti. Mga kapatid, kaya ang sabi po dyan, pinaranas niya kayo ng hirap. Sabi po ganon. Para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. At ang lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Sabi niyo, Pastor, nahihirapan na ako, sa ikabubuti ko pa rin. Tama, hindi. Mga kapatid, maniwala po kayo. Binebreak tayo ng Panginoon. Binebreak yung mga sarili natin. Pagka meron tayong mga pinagdadaanan. Lalo na pagka masyadong medyo mataas yung tingin natin sa sarili natin. Umaasa tayo doon sa mga kakayanan natin, sa karunungan lang natin, para maalala natin mga kapatid, na lahat ng iyon ay hindi galing talaga sa atin, kundi galing talaga sa Diyos. Alam nyo ba mga kapatid, halimbawa may pinag-aralan ka, halimbawa matalino ka, halimbawa maabilidad ka, tapos masyado ka ng tiwala sa sarili mo, mga kapatid, alam niyo po, dadating yung time, yung lahat ng iyon, kung minsan, ay hindi kayang makatulong, lalo na pagka may mga nangyayari sa buhay natin, na tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa o makatutulong sa atin. Pero yung lahat ng meron tayo, minsan kahit na meron na tayong lahat nun, may mga pangyayari sa buhay natin, na yung mga yon ay hindi
Nakakatulong. Parang baliwala na kailangan mo talaga ng Diyos at magbalik sa Kanya. Opo, nangyayari po yan. At pagka nangyari po yun, at saka lang natin mapapatunayan na Lord, ikaw lang talaga. Ikaw lang, Panginoon, yung kailangan ko talaga sa buhay namin. Sa buhay. Amen? Kaya siya po, yung si Yahweh na dapat po natin kilalin. At sabi nga po rito, kilalanin kung sino si Yahweh sa atin pong buhay. Paano ba tayo magpapasalamat ng wasto sa ating Diyos? Una, kilalanin ang Panginoong Yahweh sa atin pong buhay. Meron nga mga halimbawa ng hindi wastong pagkilala sa Diyos. Tingnan niyo po, katulad po nung alibughang anak. Sabi diyan, sinasabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nulustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sabing ganon. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. So dito po mapapansin natin, di ba, na ang ganda-ganda ng buhay niya, protektado siya. Ng kanyang ama. Po? Ayos po yung kanyang sitwasyon. Kaya lang, naging siya, ungrateful. Imbis na ipagpasalamat niya sa ama niya yung yung kanyang kalagayan. Anong ginawa niya? Di ba? Nagpasya siya. At siya po ay umalis doon po sa pangangalaga ng kanyang ama. Parang tayo yan minsan Pagka yung meron na tayong ganyan, parang nasa atin parang feeling mo secure ka na doon sa mga bagay na meron ka. Mga kapatid, hindi po. Ang security po natin ay pagka kinikilala talaga natin na yung Diyos, ang may-ari noon at pinagpapasalamat natin sa Kanya sa pamamagitan ng atin pong pagpapasakop, pagpapailalim sa Kanya, sa pagsunod, hindi katulad po nito. Kaya sabi po dito, yung isa pang halimbawa naman, ng tunay na pagpapasalamat, yung wastong pagkilala, ang Apostol Pablo at ang mga katulad niya. Tingnan niyo po ang sabi po ni Apostol Pablo. Basahin po natin to, 1, 2, 3. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. So kita niyo po, di ba? Yun yung tunay na pagkilala sa Panginoon. Mga kapatid, yung kanyang buhay, ay inilaan niya na talaga sa ating Diyos.
Yun yung pagkilala. Yun yung pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi nga po ni Apostol Pablo, alam niyo po, hindi na mahalaga sa kanya. Yung alin? Yung lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga sa kanya, sabi niya, kaya po yung pinakamahalaga sa buhay, alam niyo mga kapatid, yung pagkakilala kay Kristo. Kaya pag tinanong niyo ko, Pastor, ano ba pinakamahalaga sa buhay? Ay, ayun. Bakit? Bakit po yung pagkakilala sa ating Panginoong Kristo pinakamahalaga? Ay kahit na nga po kasi mga kapatid, lahat ng bagay ay meron ka. Pero hiwalay ka kay Kristo. Walang kabuluhan po yung lahat. Alam niyo po, si Apostol Pablo po ay sikat noon. Nung hindi pa siya Christian, hindi pa siya apostol. Pariseo po yan. Napakatalino niya ni Apostol Pablo eh. Edukado po yan. Ano po? Sabi nga ng mga Bible scholar, ano nga siya eh? Abogado. Dahil ano siya yung talagang pagdating sa law ay kabisado niya, mga kapatid. At kilalang kilala siya. Pero ano sabi niya, nung makilala niya at kinilala niya ang Panginoon, sabi niya, sabing ganyan, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, sabi niya ganon, ano po, ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Sa ibang translation, basura eh. Ay alam nyo, sa totoo lang, basura lang talaga lahat yun kung wala ka kay Kristo. Baliwala po. Tinan nyo po kahit maging sikat ka pa, pinakamayaman ka pa, pinakamatalino ka pa, kahit lahat ng bagay nasa iyo na, pero hindi ka sumusunod kay Kristo, hindi ka naglilingkod kay Kristo, hindi mo sinusunod yung kalooban ng ating Panginoon Kristo, wala pong kabuluhan lahat yun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ay wala na sa akin yan. Hindi ko ipagpapalit yan sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Ay pero 'di ba, minsan tayo magkaroon na ng konting blessing. Minsan ay pagpapalit ka agad natin yung para sa Panginoon Mga kapatid Kaya napakahalaga po yung totoong pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan, so paano ba tayo makapagpapasalamat? Nang wasto sa ating Diyos, kilalanin din kung sino tayo sa paningin ni Yahweh. Sabi pong ganyan, nawawala rin ang wastong pagpapasalamat sa Diyos kapag tayo nagiging palalo at hindi na inaalala ang pinanggalingan ng anumang meron tayo sa buhay. Nagiging palalo tayo. Siyempre, bakit? Nagmamalaki ka na dahil meron ka ng ganito, ganire, nagmamataas ka na. Feeling di mauubos, sabi ni Sister Lisa. Mga kapatid, dapat mas lalo tayong magpasalamat sa ating Diyos. Dahil meron kang ganito, meron kang ganyan, alam niyo po, sa totoo lang, ako nagpapasalamat lagi sa Diyos pagka ako'y nananalangin. Minsan nga, pinagpapasalamat po kayo isa-isa Alam niyo, una kong pinapasalamatan, Lord, nagpapasalamat ako sa aking asawa. Hindi. Totoo po. Totoo. Ganun ako magdasal, manalangin. Lord, salamat po sa aking asawa. Salamat po sa aking mga anak. Salamat po sa aming apo. Di ba yung ganun? Salamat po sa mga kapatid sa pananampalataya. Lalo-lalo na po yung nakikiisa at tumutulong sa iglesia. Hindi, pinagpapasalamat po talaga lahat yun. Kasi sabi po ng salita ng Diyos magpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Hindi yung lagi lang tayo hihingi. Ang panalangin po, hindi lang po puro hingi. May panalangin ng paghingi, may panalangin ng pamamagitan,
may panalangin ng pagpapasalamat. Eh yung iba po, minsan nananalangin lang, puro hingi lang ng hingi. Eh dapat, yung maglalaan ka rin ng oras na wala kang hihingin. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen? Ay, maging dapat grateful tayo. Halimbawa, yung mga estudyante diyan, nakatapos na kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. Lord, salamat, nakatapos na ako. Yung iba naman nagtatrabaho na, magpasalamat kayo sa Diyos. Lord, salamat, may trabaho na ako. Dahil yung iba gusto mag-aral, di makapag-aral. Yung iba gusto magtrabaho. Kahit anong gawin ko minsan, hindi makapagtrabaho. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil malusog tayo, malakas tayo. Amen? Minsan nalilimutan natin yon. May nakita nga ako, wala siyang yung tsinelas. Nakakita siya ng may tsinelas. Sabi niya, Lord, sana may tsinelas rin ako. Hindi yun ang pera niya. Tapos nakakita uli siya, walang paa. Uy, sabi niya, Lord, salamat, may paa ako. Pero siya wala. O kahit wala akong tsinelas. Dapat napapansin natin yung mga kapatid. Yung iba po, mga kapatid, walang paa. Pero ikaw, walang tsinelas. Pero meron kang paa. Maliliit lang po ng bagay yan. Hindi minsan napapansin yun. Naglalakad, nakakita ng bisikleta. Lord, sana magkaroon ako ng bisikleta. Tapos yung may bisikleta, nakakita na may motor. Sana, Lord, magkaroon naman ako ng motor. Yung nakamotor, nakakita ng kotse. Sana, Lord, magkaroon ako ng kotse. Yung nakakotse, nakakita ng helicopter. Sana. Alam niyo mga kapatid, kung anong meron tayo ngayon, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Amen! Dahil blessing po iyon. Kaya that grateful tayo kahit sa maliliit na bagay. Dahil yung meron ka ngayon, wala po yung iba. Mga kapatid. Kaya ako pagka nagpe-pray, ang laging ipinagpe-pray ko, hindi lang yung makapagpasalamat ako doon sa mga bagay-bagay, doon sa mga tao na binibigay. Alam niyo, papasalamat. Lord, salamat sa mga bagay ng pinagkakalob. Lord, sa mga taong pinagkakalob mo sa akin. Di ba? Lord, salamat sa mga miyembro ng church na patuloy na nakikisa sa gawain. Lahat yung pinagpapasalamat ko yun, mga kapatid. Dahil blessing po iyon lahat. Pagpapala po iyon lahat. Dahil lahat ng bagay, pagka kinikilala mo ang Diyos, ma-appreciate mo na iyon ay kaloob ng Panginoon. Amen? Sana maintindihan natin, di ba, meron tayong mga pinagdadaanan. Magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Dahil napakarami, na mga bagay sa buhay natin, minsan natatakpan, ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Pero dapat ipagpasalamat pa rin natin sa Panginoon. Dahil meron talaga tayo, mga kapatid, na kahit marami tayong pinagdadaanan, pero yung iba, nangangarap na maging katulad mo. Pero ikaw naman, hindi mo napapansin na yung buhay mo ay isa palang malaking pagpapala na sa kanila. Samantalang sila nagpe-pray pa ng ganito, humihiling pa sila. Samantalang tayo ay meron na. Amen? Kaya yung lahat ng bagay, pagpasalamat natin sa Panginoon.
nasa taas man tayo, nasa iba pa. Dahil ang sabi po ng Biblia, no? Sabi nga po rito, no? Sino ba tayo sa paningin ng Diyos? Tayo mga taong iniligtas, di ba? Kaya sabi diyan, huwag ninyong kalilimutang si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Yun po yung sabi niya sa bansang Israel. Nung pinalaya sila, iniligtas sila ng Diyos. O ngayon, dali natin sa panahon natin. Iniligtas na ba tayo ng Panginoon? O, malaya na ba tayo sa kasalanan? O, kita nyo na. Kaya sabi po diyan, hindi natin dapat kakalimutan na tayo po ay mga taong iniligtas niya. At napakaraming mga bagay sa buhay natin nung iniligtas tayo ng Diyos ay ginawa niya para sa atin. Kaya minsan, ating nakakalimutan. Ano pa po? Sabi diyan, tingnan niyo po, dahil tayo ay tinubos, sabi, lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto na nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So tayo po ay pinalaya na, iniligtas na ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, huwag na tayong sasamba pa sa ibang mga Diyos. Ano pa po? Tayo ay mga taong pinagpala. Pinagpala ba tayo? Pastor, kung pinagpala ako, bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Di ba? Minsan ganun yung ating mga sinasabi. Kaya nga mga kapatid, ang Diyos po ay hindi lang nagpapala. Ang Diyos din po ay sumusubok. Kaya meron po talaga tayong pinagdadaanan. Sabi diyan, siya yung pumapatnubay sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga asat alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala. Kaya, sabi sa 17, wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. At sabi diyan, ginagawa niyo ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kaya mga kapatid, wag nating iisipin, sabing ganon, na ang meron tayo ngayon ay sabi diyan bunga ng sarili nating lakas at kakayahan. Huwag po nating iisipin na ganun. Na kaya ako meron ito dahil matalino. Kaya ganito kami ngayon dahil masipag ako. Tama naman yun. Kaya nakakarating ako dito, nakakapunta ako doon dahil malusog ako. Hindi po mga kapatid. Dapat ipagpasalamat natin sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, tingnan niyo po, pagka tayo po halimbawa, meron lahat ng bagay. Tapos yung magkasakit ka lang. Tapos meron ka ng lahat ng bagay. Tapos naandun ka lang sa sa pero meron ka na lahat ng bagay. Sino tatawagin mo? Di ba ang Diyos? Ang Diyos. Lord, pagalingin mo. Tapos mangangako pa, pagka ako'y gumaling, gagawin ko to. Gagawin ko yan. Magseserve ako sa iyo. At nawa nga, ganon. Pero nung gumaling, ang tawag doon, ungrateful. Ganun po mga kapatid. Nalilimutan kagad. Alam niyo po mga kapatid, ang ayaw na ayaw pa naman ng Panginoon, yung tayo nangangako. Tapos hindi natin ginagawa. Diyan galit na galit ang Panginoon. Totoo po mga. Sabi po ng salita ng Diyos, mas mabuti pang hindi ka na mangako kaysa mangako ka na hindi mo naman tinutupad. Bakit? Nakikipag-ano ka sa Diyos Nakikipag-agree ka sa Diyos
para nakipagtipan ka sa Kanya. Ang Diyos, pag siya'y nakipagtipan, ginagawa niya. Pero pagka ikaw'y makikipagtipan, mangangako sa Kanya, naku, kinakailangan, ginagawa. Kasi laging ang Diyos ay nakikipagtipan. Tingnan niyo po sa lumang tipan, kaya nga ang tawag sa Bible, lumang tipan at bagong tipan. Nakipagtipan siya kay Adan, kay Noe, kay Abraham, laging nakikipagtipan ang Diyos. Mga kapatid. Wala po kayo. Kaya pagkalimbawa, di ba, Kristiyano tayo, nakipag-isa na tayo sa Diyos, sa Panginoon Hesus. Di anong ginawa natin? Nakipagtipan tayo sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin nun. At yung tipan ng Panginoon, ng Panginoong Hesus, ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng paglalagak niya, pagbubuhos ng kanyang tugo. Kasi pagka ang Diyos ay nakikipagtipan, mga kapatid nun, nagkakatay sila ng hayop, hahatiin nila sa gitna. Tapos yung mga tao nun, magkakaroon ng kasunduan. Ganun po ang ginagawa. Kaya dapat malaman natin, mga kapatid, sabi diyan, kung sino tayo sa paningin ng Diyos. Tayo ay mga taong sinusubok din at tinuturuan. Yan po, mga kapatid, sa Biblia. Kahit sa bagong tipan natin basahin, wala pang pagsubok sa inyo, na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na subukin kayo nang hindi nyo makakayanan. Mga kapatid, parehas lang po yan. Itong sinasabi sa luma at bagong tipan. Kaya ang sabi diyan, ginawa niya ito, sabi, pinararanas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba at lahat ng iyo'y sa ikabubuti rin ninyo. Sabi kong ganun. Kaya pag ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kaya po pala, mga kapatid, dapat grateful pa rin tayo pagka tayo may mga pinagdadaanan. Kasi para din sa inyon, kakabuti natin. Bakit? Kasi talagang tayo po'y magpapakumbaba sa Kanya. Hihingi ng tawad. Hihingi ng awa. Mga kapatid, lalo na pagkahalimbawa, siyempre pagka-bless ka na, tapos lumalampas ka na sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga utos, kasi ginagawa mo na yung mga gusto mo dahil meron ka na lahat ng bagay. Kaya ang gagawin naman ng Diyos, teka, nalalayo na to sa akin. Akin muna itong tatapikin. Hindi naman pipitikin. Kaya ikaw naman, lalapit ka, magtataka ka na. Ba't kaya nangyari ito? Ano na ito? Bakit? Diba? Kaya ngayon, Lord, Panginoon. Diba? Lumalapit ka na. Naalala mo na. Tatawag ka na sa Kanya. Dapat ganun. Magpapakumbaba. Kaya, dito po sa ating tinatalakay, mga kapatid, ang paglimot sa mga ginawa ng Diyos sa buhay ay nagdadala sa tao sa kapalaluan at kawalan ng pasasalamat ay laging nauuwi sa pagkamakasarili at pagsasarili. Diba? Kaya kung minsan, hindi ko na kailangan muna mag-church, hindi mo na kailangan dumalo, hindi ko na kailangan makinig, kasi wala kang kailangan Dahil bakit? Meron ka na blessed na blessed. Imbis na, purihin niya ang Diyos, pasalamatan niya ang Diyos, paglingkuran niya ang Diyos bilang pasasalamat. Kaya dapat ganun po yung attitude natin, mga kapatid. So paano ba tayo makapagpasalamat ng wasto sa ating Diyos? Malapit na po tayo.
Pangatlo, kilalanin ang kapangyarihan at kayang gawin ni Yahweh sa atin. Dapat kinikilala natin yon, ano? Ang wag lang tayong kumikilala sa Diyos pag tayo pinagpapala, ano? Pag tayo ay ang ganda ng buhay, pag tayo ay umuunlad, hindi lamang. Mga kapatid, dapat kikilalanin natin ang kapangyarihan at kayang gawin ni Yahweh sa atin. Kaya sabi diyan, ang mga tagubilin ng Diyos ay hindi lamang nagpapaalala kundi nagbababala o pagbababala rin naman. Malaking pagkakamali sa tao kung makikita lamang ang bait ng Diyos, ngunit hindi ang kanyang puot. Malaking pagkakamali po yun. Ano? Kaya minsan sasabihin mo, ay Lord, salamat, ang bait-bait nyo lagi sa akin. Ano? Tapos, dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, akala niya kahit ano pwede niya nang gawin. Sobrang kabaitan ng Diyos yung pagtingin niya. Pero mga kapatid, ang Diyos po ay hindi lang mabait, nagpaparusa din po siya. Ang pagpapala, ngunit hindi ang pagpaparusa. Ang mga pangako, ngunit hindi ang mga pagbababala. Ang nagiging bunga ng ganito ay ang buhay, reliyong salat sa banal na takot. Ito ay nauwi sa pagkalimot, sa pagpapuwalang bahala at kawalan ng pagpasalamat sa Diyos. Ito yung binababala sa lahat ng mga sumasampalataya. Alam niyo po ba na pwedeng kahit linggo-linggo nagsisimba tayo, pero hindi tayo sumusunod sa Diyos? Mayroon pong mga gumagawa nun. Ano? Na parang ang ginagawa nila, tinatakpan lamang, ano? Yung kanilang kasalanan nung kanilang mga pagsimba. Pwede po yun, mga kapatid. Ang tawag po na lang doon ay pagre-relihiyon. Ang daming gumagawa niyan. Linggo-linggo nasa simbahan. Ano? Gumagawa naman ng mabuti. Ano? Pero yung buhay mismo niya, ano, makikita mo doon sa kanyang pamumuhay na hindi talaga siya sumusunod sa Diyos. Ang ginagawa niya lang ay ano? Panakip butas. Ungrateful ka nun sa Diyos pagka ganon. Dahil yung buhay mo ano, ay hindi nahayag doon sa tunay na pagsunod. So sabi diyan, kapag siya'y tinalikuran ninyo, kita niyo may babala, at sumamba kayo sa Diyos-Diyusan, ngayon pa'y binababalaan ko na kayo na malilipol kayo. Diba may babala, mga kapatid? Na pag tinalikuran natin ang Diyos, yung Diyos, yung tunay na Diyos, sigurado, sasamba na tayo sa ibang Diyos. Kaya ganun po yung sinasabi. Kapag siya'y tinalikuran nyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyusan, ngayon pa'y binababalaan ko na kayo na malilipol kayo. Baka akala nyo yung mga Diyos-Diyusan, yung mga ano lang yun, ha? Mga rimulto, ang daming Diyos-Diyusan, mga kapatid. May Diyos-Diyusan nga na hindi nakikita pero nakahimpil sa isip mo tsaka sa puso Tapos yun yung nagpukontrol sa'yo. Mga kapatid. Diyos-Diyusan po ang tawag doon. Yun yung mahirap. Nakalagayan yung kaaway, ng Diyos. Hindi nakikita ng mga tao. Pero nakikita yun ng Diyos. Nasa puso lang. Nasa isip mo lang. Tapos kinukontrol ka nun. Kung ano yung gusto niya, yun ang ginagawa mo. Kaya may babala sa mga tumatalikod. Sabi diyan, sige, basahin po natin ng sabay-sabay bilang mga mananampalataya. 1, 2, 3. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Wait. Tingnan niyo po, pansinin niyo. Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Pansinin niyo po, kinikilala talaga ang Panginoon. Na Panginoon niya at tagapagligtas. Ibig sabihin, talagang namumuhay na siya.
Sumusunod na siya. Pero pwede ka pa bang madaya? Kita nyo, kaya sabi, ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid. Sabi nga nun, kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang tinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila, ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana, at ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Ganyan ang nangyayari doon sa mga tumatalikod sa Diyos at sa pananampalataya. Ano pa po? Kaya nga po mayroong babala, doon sa paglimot at pagtalikod. Basa po, malapit na po tayo. 1, 2, 3. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag kayong magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Kita niyo, di ba? Meron pong warning, Tapos sinasabi ng iba, ay hindi pastor, pag tayo naligtas na tayo. Ay mga kapatid, meron po tayong free will. Kaya nga ang sabi, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. Sino daw mag-iingat? Mag-iingat din tayo, mga kapatid. Hindi, sasabihin ba? Hindi, iingatan tayo ng Diyos. O ganito, mga kapatid. Alam nyo, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa pagsunod natin sa kanyang mga salita. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya nga po nagkasala si Eva at Adan Dahil sila? Hindi sumunod. Pero protektado sila ng Diyos. Kailangan ating unawin mabuti. Kaya nga, bilang magkakapatid, sa halip, magpaalalahan kayo araw-araw. Uy, si sister, iba na yata ginagawa. Uy, si brother, iba na yata ginagawa. Ngayon, pagka tayo nakakapakinig ng ganito, ganyan, sasabihin nyo, Pastor, wag nyo kaming hatulan. Hindi, mga kapatid. Nagpapaalala lang po ang salita sa atin ng Panginoon. Dahil ayaw niya tayong mapahamak. Dahil ang sabi nga po, sa halip, magpaalalahanan kayo. Ano bang papaalala ng mga kapwa mananampalataya? Di ba yung salita din ng Diyos? Mga kapatid, kaya ang sabi niya, magpaalala kayo araw-araw habang may panahon at matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayon maging matigas ang puso. Pero inyo, pwede pa pala uling tumigas ang puso. Pagka hindi tayo sumusunod, unti-unti, nagiging tayo, kublan. Manhid. Nagiging manhid na. Kaya ang sabi po doon, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating pinakita noong unang tayo'y sumampalataya. Kaya kinakailangan po, tayo po ay manatili. Mga kapatid? Tapos na po tayo. So, paano ba tayo makapagpapasalamat ng wasto sa Diyos? Una, kilalanin kung sino si Yahweh sa ating buhay. Pangalawa, kilalanin din kung sino tayo sa paningin ni Yahweh. Pangatlo, kilalanin ang kapangyarihan at kaya niyang gawin o ni Yahweh sa atin.
Amen? So, lagi po tayong magpasalamat, mga kapatid. At ang tamang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos ay yung buhay natin ay ilaan natin sa Kanya at gamitin natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat po at pagpalaan tayo ng Panginoon. Okay na. Nagamit ko rin itong aking. Hello, praise. Are we blessed, mga kapatid? Yes, amen. Every Sunday, blessed tayo kasi para tayong matin sa birthdayhan. Hinandaan na tayo ng Word of God para